Higit sa 400 seafarers ang nasa ligtas ng kondisyon kaugnayan ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Sa kabila ng pagtitiyak ng mga kaligtasan ng Pinoy, nangangailangan rin ng Zamil Offshore, isa sa pinakapinagkakatiwalaan ng marine service provider sa Saudi Arabia ng mga tripulanteng Pinoy. Narito ang report ni Alvin Pelobello. Sa pakikipagpulong ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa mga opisyal ng Zamil Offshore, ang nangungunang marine service provider sa Saudi Arabia na kumpirma ng kalihim na nasa ligtas na kalagayan ang nasa 412 na Pinoy seafarers sa Persian Gulf sa kabila ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon kay Kakdak, tiniyak umano ng kumpanya na nasa maayos na kalagayan ng kanilang crew kabilang na ang mga Pilipinong tripulante. Naming puntahan. And we were positively assured. It was a very fruitful meeting as well. We positively assured by Islamic Offshore the safety of our 412 seafarers in these support ships, and number two, they have food and water and adequate supplies, basic needs on. So they're being taken care of. Of course, ongoing they're working. Our 412 seafarers so continue yung sweldos pa nila. Contracts continue to be implemented. That includes the 80% allotment of allocation for family scheme. Ayon umano kay Zamil Offshore CEO Bakak Jabari, interesado ang kumpanya sa pag-hire ng mas marami pang Pilipinong tripulante dahil mataas ang level ng kaalaman, kakayanan at seamanship. Una nang iniulat ni Kakdak na nasa 4,000 na mga Pinoy seafarer ang patuloy na binabantayan ng DMW sa bahagi ng Strait of Hormuz dahil sa nagpapatuloy na sigalot. Sa bahagya namang pagbubukas ng Strait of Hormuz, 15 foreign flagged vessel na may lulang higit 200 Pilipinong tripulante ang ligtas na nakatawid. Napauwi na rin sa bansa ang 7 pang tripulante ng MT Aqua 1 kahapon. Sila ang ikalawang batch ng 21 tripulanteng Pinoy ng Panama flag oil tanker na tinamaan ng Iranian missile malapit sa Ras Laffan Industrial Hub sa Qatar na nangyari noong April 1. Ayon sa DMW, mula sa 21 tripulante, 17 na ang napauwi sa bansa habang inaasahan naman ng ahensya na maililikas ang 3 pang Pinoy seafarer sa mga susunod na araw. Samantala, tuloy-tuloy ang repatriation program ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers na humiling na mailikas mula sa gitnang silangan dahil sa nagpapatuloy na giyera. Ayon sa ahensya, as of April 23, 7,408 na ang bilang ng mga repatriate mula sa gitnang silangan. Mula sa bilang na ito, 6,785 ang napauwi sa tulong ng charter flight na pinondohan ng pamahalaan. 1,376 sa mga ito ang dependents ng mga OFWs. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.